This na 89%. 89 volts nakalagay. Okay. Alright, magandang umaga. Teka. Tingnan natin yung vision natin ng ano. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Ayan, good morning. Usapang ano tayo? Usapang charger naman, no? So, may binili tayong charger kagabi. Nakapagsimula tayong mag-charge alas 10 na ng gabi, mahigit. Dahil nasa 60 plus % to, so sa 15 amperes dapat mabilis siya, di ba? Mabilis naman, kaya lang talagang depende rin sa specs talaga ng battery or cells na nilagay, no? So ngayon, pag ganun kasi, pag bumibili ako ng mga ganyang klaseng charger, it's either inoorasan ko, tinatimeran ko kung talagang accurate, no? Accurate yung ano niya, yung mga nasa display niya. Meron naman charger walang display pero nakikita mo nagi-green or ano, 'di ba? Red saka green lang. So ito kasi papakita ko dito sa screen, no. Ito yung klase ng charger na meron siyang reading, no. Makikita mo, mamomonitor mo kung ano yung ilang amperes, ano yung temperature niya, 'di ba? So ganoon na siya ka high-tech, no. Pero binantayan ko pa rin siya kasi alam niyo naman po ang electronics. Pansinin niyo po ang electronics, di ba? Dati 1 year warranty. Ewan ko lang po ngayon na, kasi may mga nakita na akong 3 years warranty, 5 years warranty, may ganun na. Pero kung tutusin niyo, ganyan kumikita ang mga appliances or electronics, no? Kasi pagka yan bumigay dun sa period na yun, papalitan nila yan. Pero pagka lumagpas na yan, wala na. Bili ka na ng bago. Ganun ang dating. Kaya po malakas din kumita yung mga yung mga nagre-repair. Kasi kaya naman nilang repairin yun eh. Kaya lang, ba't mo brand new nga binili mo para sigurado ka. Pero sa kahit brand new po yan, naalala ko lang po to, yung bumili ako ng camera, brand new. Kasi kahit nga brand new bumibigay eh, di ba? Bumibigay din yun kasi electronics yun eh. So ibig sabihin, binantayan ko po muna siya kung talaga siyang mag-automatic. At ayun nga, nag-automatic siya pero bumuhay ulit, bumukas siya ulit. So yun pala, parang pinlimatize niya lang yung ano. Kaya kumbaga yung temperature niya or yung pagsiksik niya dun sa battery, pinupuno niya talaga, dinidistribute niya talaga, binabalance niya talaga siya. So kaya ganon, matagal siya, naging matagal siya kasi nga yung charger natin dating ginagamit is pang 20s lang. Eh yung battery cells natin is 21. Opo, teka. Ayun, so kaya may naiiwan, kaya nagbalance tayo. In-adjust pa natin yung BMS para ma-distribute na maayos. So ayun, yung charger po natin eh hindi biro yung presyo, no. Kaya lang po yun po yung magpapadrive talaga sa pag-charge ng ng 65 amperes, no. So the more na tumataas yung amperahe, mas matagal po i-charge, no. Pero mas matagal din pa malobat. Nalo-long range siya, di ba? Kaya ayun. Ano pa ba? Na-share ko lang po yung picture, then yung pag-alis natin inuna ko sa video. So kagabi po inayos namin, ayun. So yung nagpalit po tayo ng battery at nagpalit tayo ng charger. Yung nagpalit tayo ng battery muna, yung nagpalit tayo ng battery, wala tayong binago sa iba. So yung charger ko kasi naka-lithium naman ako noon, kaya yun yung charger ko, okay naman po yun. Kaya lang po, dahil nagtaas tayo ng amperahe sa charger, so ibig sabihin mas malaki po, dapat mas makapal po siya. So nagpalit din po tayo ng connector dito sa ilalim kung saan yung battery charger port, no. Kaya nagpalit po tayo ng mas makapal na wire. So pag ito po sinaksak nyo po lang sa ordinary extension, no, yung mga mumurahing extension, maninipis po yung wire nun, mag-iinit po talaga. Kaya po yun, doon ko po siya binantayan kasi hindi ko sure yung ginamit ko extension dun sa bahay. Kasi yung sinubukan namin bago ko bilhin,
nag-init na sobra, as in nakakapasok. So yung nasa bahay okay naman, hindi siya nag-init ng ganong katulad ng ng una kong pag-testing. And then papalamig po siya ng papalamig. Ano po ito, aluminum na po ito eh, hindi katulad ng plastic na nabibili na may fan din, may fan din po siya. Siyempre lahat po kailangan kasi may heatsink yan eh. So nag-temperature din siya. So hindi po siya nag-init. Katunayan nga papalamig po siya. Papalamig po siya nung hanggang sa mapuno, ang lamig na nung kasi pababa yung amperahe niya, yung pumapasok dun sa battery. Ayan, so nagpalit tayo ng mga wires. So ang next ko ipapalit dito yung breaker. Kailangan na rin natin taasan yung breaker kasi dahil sa controller din natin, saka yung sa supply sa controller, kailangan kapala natin yung wire kasi habang tumatagal nag-iinit yan. Yung quality na binibigay niya, distribution ng kuryente, nagiging manipis siya. Kaya yan, kailangan palitan. Nagsusunog yung yung wires. Makikita niya pag binuksan niya, kulay itim na yung mga strands niya yan. Kaya pa ba? So yun, sa mga nagbabalak ng magpalit ng battery, ayan po, ganyan po yung pinakatipid na ginawa ko. Isa-isa. Yung nagpalit tayo ng lithium kahit 30 amperes lang, nabitin tayo sa takbuhan ng natin, nagpalit tayo ng controller. So afterwards nag-upgrade na tayo ng battery kasi nabibitin na rin talaga ako sa range. Although ang kagandahan kasi nun, kahit na lumayo ako, makisaksak lang ako, makicharge ako, mabilis lang. Pagka nakasaksak ko, mabilis lang mag-charge yung 30 amperes eh. So makakalayo tayo ulit, no? Kahit pa paano. So enough naman yon para sa akin. Kaya lang anxiety mo doon, yung range anxiety mo doon, dahil what if wala kang masaksakan, di ba? Kailangan mo talagang kapalan ng mukha mo maki-charge kung saan, di ba? Kaya lang yun nga, gusto ko iwasan para dire-diretso lang din talaga tayo. Okay, so ayan, 87% 87 volts, naka 10 kilometers na tayo. Actually mali pa ako ng naka 5 kilometers ako. Magkaangkasan kami kanina, hindi ko na ayos yung sa BMS kasi kailangan nun pag aalis, bago umalis, na ibaba ko yung yung current. Basta yon. May ganun pa yon sa BMS, para ka naglalaro lang. Pasensya na sa butas kong gloves. Ang purpose ko lang po dito itong knuckle at makat-coveran, hindi mainitan dahil nasusunog yung natin, yung balat. Ayun, so pa ba? So susunod natin gagawin dito maglinis ulit. Sobrang dumi na niya kasi nga hindi ako nakapaglinis dahil naulan So yun lang muna ang ating sharing for today, at maraming salamat ulit sa mga sumusubaybay, at ang dami pong nag-message po dun sa pag-post ko sa battery. So far di ko pa po siya dinadandil dahil iba-iba po yung kanilang mga proposal. Ayun, parang nagtatalo pa itong dalawa. Parehas lang naman sila kaninang ayaw magbigay. Kung mapapansin niyo dun sa recording natin, mainit ulo nitong ang Joyride Ayun, so ayun lang muna guys, at magandang araw ulit po sa inyong mga nanonood. Thank you, ingat po kayo lagi. So dagdag lang natin to. Ayan, parating tayo ng 86 volts 12 kilometers yung nakalagay. Okay, so ayan, thank you. Ayan meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa